Ang ating Mayor 2025! Ay, magandang hapon po. Malapit nang gumabi pero gumaganda pa rin kayo. Akala ko brown out kanina, may ilaw po pala. Anyway, ako po si Mara Tamundong, ipinanganak at lumaki ng San Andres, Bukid, Maynila. Kaya umupo muna ako dun sa gilid sapagkat medyo pagod po ako, namimintig yung aking binti. Kung may binti pa ha, kasi po siya naubos na yata sa labas. Pero sabi nga po nila, pagkaharap ko ang mga senior citizen, nahihiya po ako may maramdaman. Na masakit ang likod, na masakit ang balakang, na masakit ang ulo, sapagkat pag tinitignan ko po ang mga senior citizen at nakikita ko na parang mas malakas pa kayo sa akin, nahihiya po ako ipakita yung nararamdaman ko dahil iniisip ko na lang kung kayo nga po ang haba ng pinagdaanan ninyo sa buhay, lahat yata ng problema ibinagsak na sa atin ng langit, pero nandito pa rin po kayo dahil gusto nyo pa rin makarinig ng magandang sasabihin, magandang pag-asa at magandang programa para sa mga senior citizen. Yan po yung pag-asa na ibinigay nyo rin po sa katulad ko na hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa, malungkot sapagkat tayo pong mga Manileño ang siya pa rin magtutulungan sa huli. Kaya ako naman po ay nandito, lumahok po ako sa susunod na halalan sapagkat ako po bilang isang magulang ay alam ko po at ramdam ko kung ano po ang nararamdaman ng isang senior citizen. Yung araw-araw ka lang magising, isipin mo anong kakainin ng mga anak mo, paano mo ihahatid sundo sa eskwelahan, paano ka kikita ng pera para makabili ng gamot, babayaran yung utang, babayaran yung mga bill sa bahay, bibili ng gamot, magpapacheck up sa mata, magpapakuha ng dugo. Lahat po ng yan ay ipasan-pasan po ninyo. Pero ni minsan, hindi ko po naramdaman sa aking magulang na ako ay pabigat sa kanya dahil ako po ay kanyang anak. Kaya marapat lamang na ibalik po natin yung nararamdaman namin na hindi po mabigat kami sa inyo, kundi dapat kayo po ay daladala namin sa lahat para higit po kayong matulungan. Yan po ang hangarin ng isang magulang para sa kanyang anak, na makita po na ang anak ay matupad ang kanyang mga pangarap. Pero ang hindi niya lang po alam, para sa isang anak, yung makita ko po na malungkot ang magulang ko at mga senior citizen, ito po ay isang kalungkutan din sa isang katulad ko, lalo na ako po ay ipinalaki ng maayos at nakapag-aral dahil sa pagsisikap ng aking papa at mama. Sa pagtulungan po ng aking mga lolo at lola, kaya sabi ko, darating din yung panahon na maibabalik ko rin po lahat ng pagmamahal na ito. Kaya nung ako po ay nabigyan ng pagkakataon ng Panginoong Diyos, na binigyan po ako ng biyaya ng walang tigil, talagang ang nasa isip at puso ko po ay paano ko maibalik ito sa aking kapwa. Kaya ako po ay naging isang senior citizen advocate at tumulong po sa online registration na programa ng Ahensyang National Commission of Senior Citizen. Sabi ko nga po, ako ay 47 years old pa lamang. Pero napaaga ang pagiging senior citizen ko sapagkat ang araw-araw kong kasama ay mga katulad po ninyo. Kayo po ang nagbigay sa akin ng inspirasyon at maraming dahilan para hindi po intindihin yung sasabihin ng ibang tao. Kung hindi intindihin ko po kung ano ang dapat at solusyon na maibibigay para matuldukan na po ang kahirapan ng mga senior citizens sa Maynila. Sa aking programa, agarang ibababa ko po ang 2,000 kada buwan ng mga senior citizen. At the same time, ako po ay magtatayo ng recreational center sa bawat distrito na kayo po ay magkakaroon ng sarili po ninyong lugar. Sa oras na kayo ay may programa, gusto nyo mag-meeting, mag-zumba, magkaroon ng mga livelihood program, dito po, hindi po kayo maliligaw at hindi na kayo magbabayad. Sapagkat ito po ay libreng ibibigay ko po sa inyo
dahil sa pagmamahal ko na ang mga senior kailangan ay laging magkakasama at may pupuntahan. Pabilang na po ang aking programa na direktang ibababa ang agarang livelihood program at pangkabuhayan sa bawat barangay na direkta sa Manileño. Hindi nyo na po iisipin kung malakas kayo kay Chairman. Kung hindi ito po ay direktang matatanggap ng bawat Manileño sa Maynila. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat para sa akin ay maisalba pa ang mga natitirang lupain sa Maynila. Bilang isang Manileño, bilang isang batang San Andres Bukid, Maynila, mahalaga po na maproteksyonan natin ang mga historical landmark ng Maynila sapagkat ito po ang magpapatunay ng tunay na pagkatao ng isang Manileño. Dito po malalaman nila ano po ang pinagmulan ng isang Manileño at ano po ang halaga ng Maynila bilang tayo po ay isang premier city na dapat tayo po ang manguna pagdating sa kaunlaran. Nais ko po maibalik ang dangal sa Maynila! At hangad ko po na maibalik ang talagang anyo ng Maynila. Ako po ay umabot na sa edad na ganito. Ako po ang makakapagpatunay na ni minsan hindi po ako nakaranas ng programa. Na ni minsan hindi ko po nakita na may bumaba para tumulong sa atin. Bagkus, tayo po ay nagmamakaawa pa para sa tulong na dapat naman ay mayroon tayo. Nasaksihan ko ang mga senior citizen na hirap sa buhay. Nagmamakaawa para sa kanyang gamot. Nagmamakaawa para sa kanyang pagkain. Ito po ay senyales na tayo po ay nasa sukdulan ng sitwasyon. At siguro marahil ang Panginoong Diyos ay talagang magaling sapagkat nandito na po ako ipinanganak ang talagang magpapabago sa Maynila. Sisiguraduhin ko po na ang bawat barangay ay mayroong barangay health center na may gamot at doktor na titingin sa ating mga senior citizen at sa may sakit. Panahon na malaman ng ating mga lolo at lola, ng ating mga magulang, na ang budget ng Maynila ay 34 billion a year na hindi po natin nakikita. Pero mas nakikita pa po natin ang kahirapan. Sa akin pong panunungkulan, ang senior citizen ay magiging priority sa aking programa na kayo po ay magkakaroon ng opisina sa City Hall para higit ng marinig at makalapit po kayo sa lahat ng programa. Gusto ko na pong tuldukan ang nararanasan ninyong hirap. Gusto ko na pong makaranas kayo ng kaginhawaan kahit panandalian lamang. Sapagkat ang buhay po natin ay iisa lamang. Hindi po tayo mabubuhay ng matagal na panahon sa mundo. Pero binigyan pa rin tayo ng pangalawang buhay ng Panginoong Diyos sapagkat tayo po ay dumaan ng panahon ng pandemya na may dahilan pa rin kung bakit tayo po ay nandito ngayon at magkakasama. Bilang isang anak, masakit sa isang anak na makita ang kanyang magulang na nakakaranas pa ng problema sa edad na 70 years old, 80 years old, 90 years old. Ang hangad ko lamang sa ating mga senior ay talaga namang marinig at makita ang magandang adhikain ng isang batang katulad ko po. Na ang hangad ko lamang ay makita ang aking lola at lolo na masaya. Makita na maramdaman nila na sila po ay parte ng ating gobyerno. Makita na kayo po ay hindi namumroblema sa simpleng bagay lamang. Kung hindi dapat bigyan ng totoong programa
na malalakas ng loob at hindi nagdadalawang isip. Ako po, kasama ang aking team, ang aking Vice Mayor, Ms. Remy Oyales, ang aking konsihal ng District 1, Ms. Sylvia Manansala, ang aking konsihal mula sa District 6 na si Edwin Salve, ang aking konsihal ng District 4 na si Boyet Marino, konsihal Boyet Marino, konsihal Strauss Tugnao ng District 5 Manila, konsihal Harry Vegas ng District 5 Manila, at konsihal Jen Magno ng District 5 Manila. Sila po ang makakatuwang ko para sa tunay na programa, para sa tunay na pagbabago ng Maynila. Kaya palakpakan po natin ang aking team. Sabi nga nila, wala naman pong huli sa taong